araw ng Panginoon sa ating lahat. At sa umaga pong ito ay sisimula na po tayo para po sa ating Sunday School. Salamat sa biyaya ng Diyos na patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Tayo muna po ay manalangin. Let us pray. O Diyos po namin na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa oras po na ito, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat sa buong nakaraang weekdays, O God, ay pinagkalooban niyo kami ng inyong biyaya ng pamamahala sa aming mga buhay sa pamamagitan ng inyong salita at ng banal na Espiritu na siyang naglalagay sa puso namin upang kami ay magkaroon ng desire sa aming mga puso na makapabuhay sa inyong kalooban at sa inyong kagustuhan sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kalakasang espiritual. Kayo ang nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan at kagalingan. Kayo ang nagkakaloob ng lahat ng mga pagpapala sa mga pangangailangan ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pagpapala nyo sa mga gawa ng aming mga kamay. Panginoon, nararapat lamang na ibalik namin sa inyo ang papuri sa kagandahan loob na nararanasan namin mula sa inyo. Lord, sa oras na ito, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Hinihingi po namin ng tawad sa inyo ang lahat ng aming mga kakulangan at hindi pagsunod sa inyong mga salita. Linisin niyo po kami sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at ng katwiran ni Kristo sa aming mga kasalanan bilang mga anak ninyo. Patawad, Ama, sa lahat ng aming mga nagawa na isip at nasabing kasalanan. Alang-alang kay Kristo Jesus na aming katwiran sa inyong harapan. Ngayong umaga, patuloy niyo pagpalain ang mga salita niyo na aming pagsasalusaluhan. Tulungan niyo, Panginoon, na makita namin ang kahalagahan ng isang lokal na iglesia, isang spiritual na pamilya na kinabibilangan namin sapagkat dito sa local church na ito, andito ang inyong biyaya ng pag-iingat sa aming pananampalataya. Kung kaya't sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral, maintindihan po nawa namin na ang isang local church ng aming Panginoong Hesukristo, ng kanyang iglesia, ay binigyan nyo ng authority sa pamamagitan ng inyong mga salita na patuloy na nagiging panuntunan sa iglesia upang nasa ganon, anumang mga bagay na hindi ayon sa salita nyo ay patuloy na magdala ng isang pagtutuwid upang nasa ganon ang bawat kaanib ng inyong iglesyang ito ay makapamuhay sa inyong kagustuhan at kalooban at hindi sa pamantayan ng aming sariling kakayanan, karunungan at pamantayan ng mundong ito, kundi nakabatay lamang sa katotohanan ng inyong mga salita. Pagkat naniniwala kami na si Jesucristo ang nag-iisang dakilang pastol, ulo ng local church na ito. Be with us, may your wisdom be upon us, O God. Samahan niyo po ako sa aking pagpapaliwanag ng inyong mga salita na aming tatalakhayin sa pamamagitan ng Heidelberg Catechism. Ang mga kapatiran naming wala pa, ang prayer po namin, kayo ang gumawa sa kanilang kalooban at kaisipan upang magawa nila ang inyong nais sa kanilang mga buhay at makasama namin sila sa pagtitipon ng inyong iglesyang ito sa aming pananambahan. Panginoon, nagtatagumpay kami dahil sa inyo at patuloy na nararanasan namin ang paglago sa pananampalataya sa pamamagitan ng inyong salita at banal na Espiritu. Salamat po. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay, patuloy nating pinag-uusapan na talakayin ang Katisismong Heidelberg. At kung inyo pong naalala, for the past Sunday School po natin, ay tumutok tayo sa Lord's Day 31 o Araw ng Panginoon 31. At dito ay tinatalakay natin yung authority ni Jesus Christ sa kanyang local church, na kung saan ibinigay niya ang susi ng kaharian ng langit.
At malinaw sa ating pag-aaral na ang susi ng kaharian ng langit na ito ay walang iba, kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo at pagpapairal ng disiplinang Kristiyano at ang pagkakaroon ng tinatawag sa Christian discipline, yung mga unrepented na mga members, na mga kaanib sa loob ng iglesia na hindi sumusunod sa pamatok ng aral ni Kristo o ng konfesyon na pananampalataya matapos na dumaan sa maraming beses na pagpapaalala, pagpapatwid hanggang sa dumating sa punto na ang church ay pumasok na sa kanila pero unrepented pa rin sila. Ang sabi ng Biblia ay ituring silang mga Hentil, ituring silang mga Gentiles, sapagkat ibig sabihin, malamang na hindi sila mananampalataya or matigas ang kanilang puso until such time na magkaroon ng humility and repentance toward their sin sa pamamagitan ng panukat ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya naman malinaw yan sa question 83. Ano-ano ba ang mga susi ng kaharian ng langit? Ang sagot, ang pangangaral ng banal na Ebanghelyo at pagpapairal ng disiplinang Kristiyano o pagtitiwalag sa iglesyang Kristiyano. Sa pamamagitan ng dalawang ito, ang kaharian ng langit ay nabubuksan sa mga mananampalataya at nasasara naman laban sa mga di mananampalataya. Sa question and answer 84, na ating tinalakay last Sunday School, ganito ang tanong, paano ang kaharian ng langit ay nabubuksan at nasasarahan sa pamamagitan ng pangangaral ng banal na Ebanghelyo? Ganito ho ang sagot. Sa ganito, ayon sa atas ni Kristo, na ito'y dapat ipangaral at hayagang ipatutuo sa lahat at sa bawat mananampalataya, na kapag sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya'y pinaniwalaan nila ang pangako ng Ebanghelyo, lahat ng kanilang mga kasalanan ay totoong pinatawad ng Diyos, batay sa katwiran ni Kristo. Sa kabilang dako, kapag ipinahayag at ipinatutuo ang Ebanghelyo sa lahat ng di mananampalataya at sila'y hindi tunay na nagsisi, sila'y nasa ilalim ng puot ng Diyos at walang hanggang sumpa, habang sila'y hindi sumasampalataya. Ayon sa patunay ng Ebanghelyo, sila'y hahatulan ng Diyos sa kasalukuyan at sa darating na panahon. Kung inyo pong maalala na yung kaharian ng langit ay nabubuksan at nasasarahan sa pamamagitan lamang ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Dito pinakikita na kapag ang Ebanghelyo ni Kristo ay ipinangaral sa mga unbelievers o sa mga hindi pa mananampalataya at sila ay tumalima sa Ebanghelyo ni Kristo o sumampalataya kay Kristo at tumalikod sa kasalanan at nagsisi sa kasalanan at nanampalataya kay Kristo, malinaw po na ang kaharian ng langit ay nabubuksan sa kanila. At dahil ang kaharian ng langit ay nabubuksan sa kanila, sila ay magiging kabahagi ng isang local church na katulad ng ganito, sapagkat ang kaharian ng langit ay nagpapakita sa kanyang kaharian dito sa lupa at ito ang kanyang local church. Subalit, sinasabi din naman po ng banal na kasulatan na matapos maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao o sa sino man tao, subalit tumigas ang kanilang puso, ni-reject ang gospel na ito at hindi sumampalataya kay Kristo at nakamatayan nila, ang taong ito ay nasasarahan ang langit sa kanila at nasasarahan ang pintuan ng church ng Panginoon dito sa lupa. Or otherwise, kapag ang isang mananampalataya na nagpahayag sa iglesyang ito ay paulit-ulit na napangaralan o paulit-ulit na naitwid
sa isang kaso ng kanyang kasalanan, hanggat sa tumigas ang kanyang puso at walang repentance na nangyari, ang taong iyon ay nagpapakita na siya ay hindi mananampalataya dahil ayaw niyang magpasakop sa pamatok o aral ni Kristo o ng kapahayagan ng pananampalataya ng Ebanghelyo sa local church. Ang tawag dito ay excommunicate o tinitiwalag sa isang lokal na iglesia. So dito makikita natin bakit ginagawa ng Panginoong Hesus na ang kanyang church ay maging ganito, sapagkat malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo na ang iglesia ng ating Panginoon dito sa aklat ng Epeso, mga kapatid, kabanatang 5, ang sabi rito ay ito. Sa verse 25, ay ganito, sa ikalawang bahagi, inihandog niya o ni Kristo ang kanyang buhay para rito. Saan niya inhandog? Sa kanyang iglesia. Sa verse 26, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Sa verse 27, ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia na marinag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. The purpose of the Christian discipline in the church is for church holiness, para sa kabanalan ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kaya malinaw na sinabi ni San Pablo, sabi niya, ginawa ni Kristo ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia na marilag, banal at walang dungis o kulubot man. So, in other words, the local church ay patuloy na ninanais ng ating Panginoong Jesucristo na ito ay mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng malinis, mamuhay ng walang batik, mamuhay ng marilag. Kaya naman, ang tanong natin, alam natin na ang salitang iglesia ay hindi ho isang building. Ang iglesia ay hindi ho isang lugar, kundi ang isang iglesia ay kalipunan ng mga mananampalataya. Ang iglesia ay called out. Sila yung mga taong tinawag mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya nga ho, ibig sabihin, yung church ay ang mga hinirang na tinubos ni Kristo at binorn again ng Banal na Espiritu. You and I, ang church, ikaw at ako. Kaya ang purpose ng church ay to give glorify Jesus. Magbigay ng kalwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, malinaw na pinapakita sa atin ng ating Katisismong Heidelberg na nasulat noong 1563 na ang iglesia ay dapat na maunawaan nila na hindi ang kagustuhan natin ang nasusunod, kundi ang kagustuhan ni Kristo na siyang ulo ng kanyang iglesia. Na kung saan, kung ano ang kanyang minamandato na dapat na panampalatayanan at maging uri ng buhay ng mga kaanib nito ay dapat nakikita po sa atin. Yan po yung gusto niyang ipakita dito sa question and answer 84. And now we will proceed to question and answer 85. Ganito po ang sabi sa question and answer 85. Paano ang kaharian ng langit ay nasasarahan at nabubuksan sa pamamagitan ng pagpapairal ng disiplinang Kristiyano? Kung kanina nakita natin, paano ang kaharian ng langit ay nabubuksan at nasasarahan sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo? Simple lang po. Kapag sumampalataya ang isang makasalanan, kapag ipinangaral ang gospel o Ebanghelyo ni Kristo, dahil ang Banal na Espiritu ang nag-born again sa kanya at nanampalataya,
ang iglesia ay nabubuksan at ang kaharian ng langit ay nabubuksan. Kapag pinangaral ang ebanghelyo o gospel ni Kristo, ni-reject ng taong ito ang ebanghelyo ni Kristo, nakamatayan niya, ang iglesia ay sinasara para sa kanya at ang kalangitan ay sinasara sa kanya. Ngayon naman, pupunta tayo sa isa sa pinaka nakakalungkot na aral patungkol sa Biblia. Ano ba yung isang bagay na ito? Subalit, bagamat ito'y nakakalungkot sa pananaw natin, pero ito ay isang kalooban ng Diyos sa kanyang iglesia. Ito yung gusto ng Panginoong Diyos upang ang kanyang mga kaanib sa kanyang iglesia na mga mananampalataya ay huwag magpabaya sa kanilang pananampalataya kay Kristo na mamuhay sa maling aral o sa mga maling gawi o practices. Kaya ngayon, ang tanong sa question 85 ay ganito: paano ang kaharian ng langit ay nasasarahan at nabubuksan sa pamamagitan ng pagpapairal ng disiplinang Kristiyano? In our church, there is Christian discipline. Ito ang sagot. Sa ganito, ayon sa atas ni Kristo, sila na bagamat tinatawag na Kristiyano, ngunit naniniwala at nagtuturo naman ng mga doktrina at mga practices na salungat sa Kristyanismo, at matapos silang paulit-ulit na maayos na paalalahanan at pabalaanan, ay hindi pa rin tumalikod sa kanilang kamalian at likong pamumuhay, ay dapat silang idulog sa iglesia o sa mga naatasan ng iglesia. At kapag binaliwala nila ang mga paalala at babala, ay dapat silang pagbawalan sa paggamit ng mga sakramento. Sa ganoon, sila'y ititiwalag sa iglesyang Kristiyano at ang Diyos mismo ang nagsasara ng kaharian ni Kristo sa kanila. At kapag sila'y nangako at nagpakita ng tunay na pagbabago at pagsisisi, ay saka pa lamang silang maaaring tanggapin muli bilang mga bahagi ni Kristo at ng kanyang iglesia. Kung inyong maalala at napapansin, this is the process of Christian discipline. Well, kung tatanungin ko kayo, sa tahanan ay meron pong parents discipline. May pagdidisiplina ang mga magulang. Sa pamahalaan po natin ay meron pong disiplina na ini-implement. Kapag ang isang tao ay nagnakaw, meron pong kaakibat ito na disiplina. Kapag ang tao ay pumatay, may kaakibat itong disiplina. Kaya nga ho, may law. And even in the company, sa mga trabaho, sa mga school, ay meron pong mga tinatawag na mga existence law upang hadlangan ang anumang bagay na tataliwas sa panuntunan ng kumpanya o ng trabahong iyon. In the same way, ang Panginoong Diyos natin ay Diyos na banal. He is not the God of disorder. Sa halip, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Kaya kung meron dapat na mas maging malinaw sa atin na may disiplina, ay walang iba kundi ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung meron dapat na disiplinang Kristiyano, ay walang iba kundi ang local church ng ating Panginoong Jesucristo. At mahalaga para sa atin ang question and answer 85 na ito patungkol sa disiplinang Kristiyano o pagpapairal ng disiplinang Kristiyano. At nakakalungkot dito, sa pagpapairal ng disiplinang Kristiyano, tandaan po natin, ay merong nawawala sa loob ng simbahan dahil sa katigasan ng puso at pagkakaroon ng unrepented heart o pusong hindi nagsisisi. Ito ang sagot. Sa ganito, ayon sa atas ni Kristo. Ang tanong po natin ngayon, mga kapatid, sino ang nag-uutos na magkaroon ng Christian discipline o disiplinang Kristiyano sa loob ng local church? Si pastor ba? Bylaws ba natin? Guidelines ba natin? O leaders ba ng church? Ang tanong agad, sino ang may utos, sino ang may aral ng tinatawag na
disiplinang Kristiyano sa loob ng iglesia? Well, sabi ng Mateo 18:15. Buksan niyo po. Tingnan na po natin. Please open your Bible in Matthew 18:15. Sino ang nagsabi na magkaroon ng Christian discipline? Ito yung nakakalimutan ngayon marahil sa inyo na akala natin sa loob ng simbahan ay magagawa natin kung ano gustong gawin natin. Pero si Jesus Christ, nagturo siya ng disiplinang Kristiyano sa Matthew 18 verse 15. Ano ang sabi ng Mateo 18:15? Ganito ang sabi, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapaunuli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Verse 16, ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Verse 17, kapag hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Ano ito? Si Jesus Christ ang nagtuturo po dito. Ang context nito ay local church. Ang context nito ay local church. So si Kristo po ang nag-uutos ng Christian discipline. This is the process of Christian discipline. Halimbawa, yung isang kapatid natin, meron siyang kapatiran na hindi sila nagkakaintindihan. Ang sabi ni Jesus Christ, puntahan nung kapatiran natin yung mag-usap silang dalawa. Tama po ba? Hindi mo natin dapat ikwento muna sa iba. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, di po ba? Huwag natin agad kukwento sa iba. Kuwari, ako merong nagtatampo sa akin o hindi kami kailangan ko po siyang kausapin. Kami munang dalawa. Nakita niyo po? Yun ang sabi ni Jesus Christ. At ang sabi pa niya, hindi lamang ganon, kundi tinuro pa niya kung hindi raw nag-workout yon, meron pangalawang gagawin. Ano ang sabi? Sabi ron, kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at mapatunumbalik siya sa Ama. Verse 16. By the way, doon sa verse 15 ng purpose ninyo, para hindi siya mawala sa Panginoong Diyos. Kaya nga dito ho, kahit na alam mo na siya na yung may kasalanan sa'yo, yung kapatiran natin, alang-alang po kay Kristo at makapanatili siya sa Diyos, tayo yung gagawa ng paraan. That is the sign of our maturity. Di ba? Kaya nga po, sa buhay spiritual natin, hindi po ito pataasan ng eri, di ba? Eh sasabihin natin, siya naman yung may kasalanan, di siya yung lumapit sa akin. Di ba yan yung mga natutunan natin dati? Si Jesus Christ, iba ho eh. Sabi ni Jesus Christ, kung may, alam mo na ang kapatid mo may ganito sa iyo, nagkasala sa iyo, di ba? Tingnan mo, sa verse 15, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, siya nagkasala di ba? Pero bakit ikaw pa'y pupunta? Siya na nga yung nagkasala, ikaw pa ba'y pupunta? Tingnan niyo teaching ni Jesus Christ. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, ano sabi? Puntahan mo siya at kausapin mo. Kahirap po nito, di ba? Ibig sabihin po ba, Lord Jesus, sa turo mo na yan, siya na nga yung gumawa ng mali sa akin, ako pa ba yung lalapit sa kanya? Ayun ang turo ni Jesus Christ. Ginagawa mo po ito, mga kapatid, alang-alang kay Kristo. Amen? Dahil ang gusto mo, hindi siya mawalay kay Kristo. Amen? Hindi siya malayo kay Kristo. Ang gusto mo, manatili siya kay Kristo. Sa verse 16 naman, na pangalawang proseso, ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, sabi dito, ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Ito yung pangalawang proseso, nakita nyo? The second process is, kunwari, hindi ho nagtagumpay yung paikipag-usap mo sa kanya, ang sabi, di gawin mo, magsama ka pa. Kumare, lagyan natin lang ho na example nito, no? Si
si Maria, di ba? Nagpunta na siya, hindi naging maayos. Ang sabi ng Panginoong Yesus, Maria, pwede ka pa magsama ng dalawa. Di ba? Yung dalawang sasama mo, alam mo na yun yung mga tao na matured sa pananampalataya, yun yung alam mo na makakapagbigay ng maayos na payo dun sa tao na nakagawa sa iyo ng mali. Sabing gano'n, magsama ka. Pero may pangatlo. Ang sabi, kung hindi nyo naayos uli yun dahil nagsama ka na, hindi pa rin siya nakinig, doon pumapasok yung verse 17. Ang sabi, kung hindi siya makinig sa kanila, kanino? Hindi pa rin nakinig doon sa sinama mong dalawa. Ang sabi gano'n sa verse 17 ay simple na sabihin mo ito sa iglesia. So doon mo palang sasabihin sa iglesia, hindi yung agad-agad na nakagawa sa iyo ng kasalanan si kapatid, ala ka pang ginagawang aksyon, sasabihin mo na agad kay pastor at sabi, Pastor, si Petra, ganito yung ginawa. Hindi ho ganun. Dapat ang gagawin muna natin dahil kayong dalawa ang merong tinatawag na problema dahil nagkamali sa inyo, ang turo ni Jesus Christ, ikaw mismo, kausapin mo muna siya. Amen? Pag-usap muna kayong dalawa. Kung naayos yon, abay maganda, napanumbalik mo siya sa Panginoon. Pero kung sakaling hindi man nangyari yon, ang sabi, magsama ka ng dalawa. Yung dalawa na yon, isama mo. At kung dahil sa dalawa na yon ay naayos, praise the Lord. Pero kung hindi pa rin naayos, ang turo ng Bible, dun mo sasabihin ngayon sa iglesia. Dun mo palang sasabihin. So yung ikatlo, una kayo muna, pangalawa magsasama ka ng dalawa, pangatlo hindi nga nasunod, dun mo palang sasabihin ngayon sa iglesia. Saan mo sasabihin? Sa pastor. Sasabihin mo sa pastor, sasabihin mo sa council. Sabihin mo, Pastor, alam mo, si sister, nakagawa ng mali sa akin, kinausap ko na po siya, pero nagmamatigas pa rin po siya. Tapos, hindi na ho doon natapos siya, nagsama pa ho ako ng dalawa na kapatiran natin na matured para mapayuhan siya, ayaw pa rin po niya. So, kaya nilalapit ko po sa inyo, ano kaya, Pastor, ang magandang gawin namin ito? So, ang gagawin naman ngayon, ng pastor at ng council, kakausapin siya. Sasabihin sa kanya, brother, sister, yung kapatid natin, sinabi sa amin, unang beses, dalawang beses, pinuntahan ka na, pero matigas pa rin yung puso mo. Lumalapit ngayon sa akin bilang pastor, lumalapit ngayon sa leaders ng church para magkaayos kayo. Di ba? Ngayon, ano ba yung nangyari? Paano ba to? So, ang gagawin ngayon, pag-uusapin kayo. At ang pinaka-purpose, bakit kayo pinag-uusap, mga kapatid, mahalaga ito. Alam niyo bakit kayo pag-uusapin? Hindi po para mag-away kayo. Tama? Ang pag-uusapin kayo, dinulog sa church, para maayos. That is the highest purpose. Hindi mag-aawayan, hindi magtuturuan at sasabihin, ikaw talaga mali, siya talaga yung mali. No. Ang purpose kung bakit sinabi sa simbahan, kung bakit sinabi sa iglesia, ay para magkaayos kayo. Amen? Maiayos yung lahat ng bagay. Ngayon, edi kinausap na ng council, hindi pa rin po siya tumugon. Ito yung sabi ni Jesus Christ sa verse 17. Ito, tingnan niyo sabi ng verse 17. At kung hindi pa siya nakinig sa iglesia, tingnan niyo, napansin niyo, kinausap na ni pastor, kasama yung council, to settle, para mag-usap ng maayos, hindi na magkaroon ng problema dahil pinuntahan na nung una, hindi pa nang siya nakipag-ayos. Pangalawa, nagsama na ng dalawang matured na mananampalataya para ayusin. Si pastor at saka yung council, kinausap na rin siya, pero ayaw pa rin niyang makinig. Ayaw pa rin niyang mag-repent. Ayaw pa rin niyang umamin na kailangang magkaayos sila sa kasalanan niya. Ano ngayon gagawin ng simbahan? Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, at kung hindi pa siya nakinig sa iglesia, kanino? Sa nagre-represent ng church, si pastor at ng elder, ang sabing ganon, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Ano yung hentil na yon? Ibig sabihin po mga kapatid, hindi pa totoong mananampalataya. Kaya, this is the process. Kaya, ang may utos talaga ng Christian discipline o ng pagpapairal ng disiplina ng Kristiyano ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Utos po ito ni Jesus Christ. Hindi po ito utos ni pastor. Ngayon, sa pagpapatuloy natin, sila, na bagamat tinatawag na Kristiyano,
Ngunit naniniwala at nagtuturo naman ng mga doktrina at mga practices na salungat sa Kristyanismo at matapos silang paulit-ulit na maayos na palalahanan at pagbalaanan, ay hindi pa rin tumalikod sa kanilang kamalian at likong pamumuhay, dapat silang idulog sa iglesia. Kumare, yung kapatid natin, may false teaching na siya. Yun yung pinaniniwalaan niya, false teaching. Ano ba yung false teaching? Maling aral. Halimbawa, kapatiran natin dito sa church. Tapos bandang huli, sasabihin niya sa atin na, Pastor, hindi na ako naniniwala na si Kristo ay Diyos. False teaching po yun. Sabihin niya, Pastor, yung paniniwala ko na, yung paniniwala ng isang sekta na si Kristo ay hindi Diyos. Di ba? O kaya sasabihin niya, Pastor, hindi na po ako naniniwala na may isang Diyos sa 3 persona. Ang pinaniniwalaan ko, si Kristo, ang Ama at Holy Spirit, isa lang yon. Mali po yun, false teaching po yun. O sasabihin niya, Pastor, naniniwala ako na 3 yung Diyos. Yung Ama yung makapangyarihan, si Kristo yung pangalawang makapangyarihan, Holy Spirit ang makapangyarihan. O kaya sasabihin niya, yung Ama at saka Anak, yung Ama makapangyarihan, yung Anak, pangalawang makapangyarihan, Holy Spirit, power ng Ama at ng false teaching po yun. Sinabihan mo na at sinabi mo, Brad, yung paniniwala mo na yan ay hindi orthodox, hindi yan yung paniniwala ng Biblia, hindi yan yung paniniwala ng mga nauna sa ating Kristiyano. Ay, ayaw pa rin yung makinig. So, kakausapin siya. Ano gagawin sa kanya? Ang gagawin sa kanya, kakausapin siya at kung ayaw niyang mag-repent, malinaw na malinaw po na dapat ang church i-give way po siya, palabasin. Bakit? Dahil false teaching po ang kanyang daladala. Nakita niyo? Kung ayaw niyo magpatama. So sinasabi ngayon, kuwari yung isang tao naman, ganito yung ginagawa niya sa pamumuhay niya. Di ba? Hindi ayon sa panuntunan ng salita ng Diyos, mali yung mga ginagawa niya. At matapos siyang pagsabihan, matapos siyang kausapin, ay nagpapatuloy pa rin siya sa ganitong bagay, kailangan po na maintindihan niya na mali yung ginagawa niya. Kaya naman, ito ho ang sabi sa Mateo 18. Tingnan nyo, sa Mateo 18, kung naalala nyo lang po, buksan lang po natin sa Mateo. Ayun, Mateo 18, tinignan na natin yan, verse 15 Andito ho yan sa verse 15. Tinignan na po natin until such time, di ba? Nakita na natin yan. So, ibig sabihin, yun yung proseso sa Mateo 18, verse 15 to 18. Doon po yan nakalagay. Tapos, sa mga naatasan ng iglesia. So, ibig sabihin po, ang binigyan ng authority to discipline, para disiplinahin ang isang kapatiran na namumuhay sa false teaching o namumuhay sa immorality, ay ang leaders ng simbahan. At yan ay malinaw sa Roma 12:7-9. Tingnan nyo ho ang Roma 12 po ninyo. Ang sabi ho ng Roma 12 ay ganito. Roma 12, verse 7-9. Ang sabi ng Roma 12, verse 7-9. Kung paglilingkod, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo, at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung magkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. So pinapakita lang po dito na sa loob ng iglesia ay merong leader na nilagay. Pero siyempre, ang pinakamatindi ho rito ay ang Hebreyo Kabanatang 13. Ano ang sabi ng Hebreyo Kabanatang 13? Ang sabi ho ng Hebrew chapter 13, verse 17 ay ganito. Now listen. Hebrew 13:17. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Kung hindi sila'y mahapis at hindi makabubuti sa inyo. So mga kapatid, malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal na kasulatan na when it comes to Christian discipline, ang inatasan ng Panginoong Jesucristo dito ay ang local church. Amen? Dahil local church ang inatasan dito, ang pastor at ang elder
ang may tungkulin sa pagpapairal ng Kristiyanong pagdidisiplina. Pero may warning eh. At kapag binaliwala nila ang mga paalala at babala, ay dapat silang pagbawalan sa paggamit ng mga sakramento. Matthew 18:17. Tingnan nyo ho, Mateo 18:17. Ano ang sabi ng Mateo 18:17? Sa Mateo 18:17, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Mateo 18:17. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. So bakit sasabihin sa iglesia? So ibig sabihin, may problema eh. Kailangan disiplinahin. At dahil nga po sa ganung bagay, malinaw na kailangan muna na sila ay i-hold sa paggamit ng tinatawag na sakramento. Sa ganoon, sila'y maipatiwalag sa iglesyang Kristiyano. Tanong natin, yung sinabi sa Matthew 18, tingnan nyo Matthew 18:17, sa bandang dulo. At kung hindi pa siya nakinig sa inyo, at kung hindi pa siya nakinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. So matapos na ang proseso ng Christian discipline, pinairal na sa kanya, pero ang problema, nagmataas pa rin siya, ayaw pa rin niya mag-repent. Ang sabing ganon, ituring siyang hentil at publikano. Well, kapag sinabi nating hentil, kapag sinabi nating publikano, malinaw po ito na ang taong ito ay hindi po mananampalataya. Meron po bang naman talaga na ang isang tao na totoong na born again, nasa kanya yung banal na espiritu, tapos may proseso na ng pagdidisiplina sa kanya hanggang ang iglesia sa pamamagitan ng mga pastor at ng elder ay kinausap na siya at ang ginamit ay ang salita ng Diyos, nagmamataas pa siya. Ito ay isang pagpapakita ng tinatawag na pagmamataas at paglaban sa katotohanan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ituring mo siyang hentil o publikano, hindi mananampalataya. Pero ito ang pinakamatindi na tinuturo ng Biblia. Sa unang Korinto kabanatang 6, may sinabi rito si Apostol Paul sa mga taong unrepented, lumalaban sa katotohanan, lumalaban sa gospel, lumalaban sa salita ng Diyos. Okay? Ang sabi po sa verse 5 ng unang Korinto 5:5. Unang Korinto 5:5. Ano ang sabi ng unang Korinto 5:5? Ay ganito. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghuhukom. Sino ito? Yung pinabibigay kay Satanas. Ito yung taong unrepented. Ito yung taong namumuhay sa kasalanan. Ito yung taong namumuhay saan? Namumuhay sa maling aral. Gusto niyo po ba yon? Na dahil sa ating katigasan ng puso, dahil sa ating maling paniniwala, dahil sa ating maling practices, ay gawin ito sa atin? Katulad na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 18, Pastor Fernand, ituring mong publikano yan, ituring mong hentil yan, bagamat nasa loob ng simbahan. Masakit po ito sa isang pastor na ang kasama niya sa loob ng simbahan ng maraming taon dahil lamang sa pagmamataas at dahil lamang sa mga maling practices at sa mga maling paniniwala ay ngayon ay sasabihin sa kanya na, kapatid, hindi ka totoong mananampalataya. Kapatid, publikano ka. Kapatid, hentil ka. Hindi ka tunay na mananampalataya. You need to repent. Kailangan mo magsisi. Kailangan mo pagsisihan niyan. Kailangan mo magpakumbaba. Kailangan mo bumalik kay Kristo. Si Jesus ay maging tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. At ang isang pinakamasakit na marinig natin ay ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto 5:5. Ang sabi niya rito ay ito. Sabi niya, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghuhukom. Ano ibig sabihin nito? Ipaunawa sa taong iyon na siya ay nagdaya ni Satanas. Amen po ba? Ipaunawa sa taong iyon na he is deceived by Satan. Alam niyo po,
Kung ang buhay natin ay nasa maling aral tayo, nadisip kayo ni Satanas. Kung ang pamumuhay mo ay salingat sa salita ng Diyos, nadaya ka ni Satanas. At ang sabi ni Pablo, ibigay mo yan kay Satanas upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghuhukom. Mas maganda nang sabihin ngayon sa kanya, kapatid, Brad, tinatawag ko pang Brad, kahit mali na ngay turo paniniwala, nadisip ka ni Satanas. Nasa kamay ka ni Satanas, mali ang aral na natanggap mo, mali ang pakiramdam na natanggap mo, mali ang knowledge na natanggap mo. You are deceived by Satan. Yun po yun nadisip ka ni Satanas. Kaya ang sabi ni Pablo, ibigay mo yan kay Satanas upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas naman ang kanyang kaluluwa sa araw ng paghuhukom. At ang kanyang conclusion ay nasa verse 12 to 13 ng 1 Corinthians chapter 5. Ang sabi ng 1 Corinthians 5, verse 12 to 13, sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan. Hindi ba? Ganito ang sabi ng kasulatan. Ano sabi ng kasulatan? Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Itiwalag. Hello? Di ba ito yung pinaka nakakalungkot? I-excommunicate mo. I-disconnect mo. Ang sabi ng banal na kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Sino ba yung masamang kasamahan na ito? Mga kapatid, ito yung mga tao na namumuhay sa false teaching. Ito yung mga taong namumuhay sa mga false practices ng buhay nila. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Pero sabi ni Pablo, wala akong karapatang humatol sa hindi miyembro ng iglesia. Sabi ni Paul yun, sabi niya, sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristyano. Ang ibig sabihin lang po, kapag tayo ay kaanib sa loob ng iglesyang ito, na local church na ito, you should expect that there is Christian discipline. Sa bahay niyo po ba may disiplina? Meron po ba? Sa work niyo ba may discipline? Sa school niyo ba may disiplina? Every organization, every groups, there are discipline. At ano yung nagpiprevent sa disiplinang iyon? Yung guidelines nila, yung law na meron sila, piniprevent ng kautusan, yung yung paggawa ng mali. Nakita nyo? Kaya kapag pumasok ka sa isang kumpanya, sasabihin sa'yo, ito yung ethics natin, ito yung guidelines natin, ito yung job description mo, ito yung dapat mong gawin. Bakit sinasabi nila yon? Para hindi ka magkamali. At kung magkamali ka man, alam mo na kapag didisiplina ka, saan po? Sa human resources, alam mo na mayroon kang sanction na tatanggapin. Tama po ba? Yun yung dapat nating maintindihan. Kaya sabi ni Pablo, sa mga unbelievers, walang karapatang humatol ang salita ng Diyos sa kanila. Hindi ako pwedeng humatol sa hindi mananampalataya, sabi ni Pablo. Dahil ang meron lang akong karapatang hatulan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung ang tao bang ito ay namumuhay sa Ebanghelyo ni Kristo, namumuhay ayon sa salita ng Diyos o hindi, ay ang mga mananampalataya. Kaya nga sa pamilya, ang may karapatang magdisiplina ay ang parents po natin. Amen po ba? Sino yung nagdidisiplina sa atin? Kapag ikaw ay nasa company, yung pinaka humahawak sa iyo ang may karapatang mag-discipline sa iyo. Tama po ba? In the same way, in the church, ang Panginoon ay nagbigay ng paalala sa atin na kung tayo man ay nakagawa ng mali, kung tayo man ay nahulog sa kasalanan, kung tayo man ay namumuhay sa kasalanan, hindi dahil gusto kang ibaksak, kundi dahil gusto ka ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang local church
na magtagumpay rito at mamuhay sa diwa ng pananampalataya mo kay Kristo. Amen? Yan yung gustong ipakita. Kaya if you are in the church, you are member of the church, kapatid, ang church po ay may authority to oversee you. Kaya ang sabi ng Hebrew 13:17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sino sila? Yun yung pastor at elder. Sapagkat binigyan sila ng Diyos ng karapatang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung susundin niyo sila, matutuwa sila. Kung hindi, malulungkot sila at hindi makakabuti ito sa inyo. Amen? So ito yung gustong ipakita sa atin ng salita ng Panginoong Diyos. Dapat nating maintindihan, we are not tolerating sin sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, may weakness tayo, nagkakamali tayo, pero kung ito ay worse na nangyayari na at isang pampublikong laganap na ang kasalanan na nagagawa natin, the church will need to action patungkol po dito, especially kung may mga taong nagsasabi na, yan ba yung buhay ng isang kaanib ng inyong iglesia na parang walang pinagbago, walang kahalitulad lang din siya ng dati, at ito, namumuhay siya sa ganitong bagay. So, what we need to do? Ang sabi ng banal na kasulatan, we should address ang ganitong mga bagay. That's why, sa ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, malinaw na malinaw, kasi sinasabi ng banal na kasulatan, na ang taong ito ay kailangang ituwid. Kaya ang sabi rito, dito ako magtatapos, at kapag sila'y nangako at nagpakita ng tunay na pagbabago, pagsisisi, ay saka pa lamang sila maaaring tanggapin muli bilang mga bahagi ni Kristo at ng kanyang iglesia. Ano ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, ang church ay hindi lang po para sa mga banal. Amen? Ang church po ay para sa mga taong pumikilala sa Kanya na sarili niya na naligtas lang tayo dahil sa biyaya ni Kristo. At dapat nating maintindihan, dahil naligtas lang tayo sa biyaya ni Kristo, kung mawawala ang biyaya ni Kristo sa buhay natin, hindi tayo makapamumuhay sa kalooban ng Diyos. Siguro kung iisipin lang natin ngayon, at pag bubulay-bulayan o mumuniin natin, yung nakaraang mga weekdays natin, alam natin sa sarili natin, na mayroong pagkakamali tayo. Naiisip natin siguro ngayon, ganitong araw, nag-isip ako ng masama, ganitong araw, nagsalita ako ng masama, ganitong araw, gumawa ako ng masama. And that is the reality of our lives. Tama po ba? But because of the grace of God na inilagay niya sa puso natin, ang lagi niya sinasabi, anak, kung wala ang grasya ko sa buhay mo, siguro, baka hindi ka makapagpatuloy. Ano yung magiging tugon natin dito? Ang magiging tugon natin dito ay malinaw na sinasabi ng Biblia. Ang pagtugon dito ay dapat magkaroon tayo ng humility sa harapan ng Panginoong Diyos. If we are committed sin sa harapan ng Panginoong Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Immediately, ask forgiveness to the Lord. Amen? Ask forgiveness to the Lord. Hindi para maligtas, kundi you're asking forgiveness dahil anak ka at ama mo ang ating Panginoong Diyos. And ask the Lord na magtagumpay tayo sa anumang kahinaan na mayroon tayo. Paguhin ng Lord ang laman ng puso natin. At kailangan nating maintindihan na ang sukatan ng pamumuhay natin ay hindi ang ating pakiramdam, kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos na mayroon tayong pinapanampalatayanan. Ang pamumuhay natin dito sa lupa ay nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. When Jesus died at the cross of Calvary, you are died also sa iyong kasalanan. You are dead in sin. Patay ka na sa kasalanan. Tama po ba? Mga kapatid, this is our topic this morning na pinapakita sa atin na ang church ay hindi po simbahan na ang gusto lang natin gawin sa buhay natin ay gagawin natin. We are a spiritual family sa church na ito. At sa spiritual family ng church na ito, tatandaan po natin, the structure of the church, si Jesus Christ, naglagay ng leaders, tayong mga nandito, at lahat tayo ay nagtutulungan sa ikabubuti ng ating pananampalataya at kaluluwalhati ni Kristo sa ating mga buhay. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, we are grateful and thankful sa oras na ito. Dahil meron ka pong salita
na gusto na maintindihan at matutunan ng bawat isa. Panginoon, nakita namin kung paano tinuro ni Jesus Christ at inutos niya na kung meron man sa puso namin ng kasalanan na nagagawa at umaalipin, malinaw po na sinasabi dito na kailangan naming magtagumpay dito. Hindi dahil sa kaya namin, kundi dahil kay Kristo, kundi dahil sa banal na Espiritu na gumagawa po sa buhay namin. Panginoong Diyos, kilala niyo po kaming lahat na narito. Alam niyo yung uri ng buhay namin. Alam niyo nga, Panginoon, kung ano yung laman ng isip namin ngayon eh. Alam niyo yung laman ng puso namin. Alam niyo ang pamumuhay namin, Panginoong Diyos. Bagamat ito, Panginoon, ay private dahil walang nakakaalam. But still, sinasabi ng inyong banal na kasulatan, napakalinaw. Walang makapagtatago sa Diyos. Kaming lahat ay hayag at lantad sa inyong paningin at sa inyo kami magsusulit. Lord, sa oras na ito, patawarin niyo po kami. Kung kami man, Panginoon, ay hindi nakakasunod at may mga mali at pamumuhay na hindi batay sa inyong salita. Forgive us, Father. Search our heart, O God. Patawarin niyo po kami. At Lord, sa oras na ito, ang aking dalangin, nawa po tulungan niyo na ma-prepare ang aming mga puso na huwag pong mamuhay sa kasalanan. Sumunod sa mga salita ni Kristo. Sumunod sa kapangyarihan at gawa ng banal na Espiritu. At Lord, kung dumating man yung punto, Panginoon, na nandun kami sa isang hindi namin ginusto na pagkakamali, merong kang local church na naririto, merong mga leaders na naririto na handa niyong gamitin upang itwid at i-correct at patuloy na ipadama ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng Kristiyanong pagdidisiplina. Kaya Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap sa umagang ito. This is our prayer in Christ's name. Panginoon,